Hello mga kabibi love! Good morning po sa inyong lahat. Ayan, sa mga taong nanonood sa aming YouTube channel, sa The Baby's Love. Maraming salamat po. At sa mga sumusubaybay po sa amin at sa mga nag-subscribe, maraming salamat po mga kamamis. Thank you po sa inyo. Ayan po, nakikita nyo po ako. Maaga pa po, ayan, nag-exercise na po ako. Dahil po, mayroon na tayong sakit ngayon. Hindi pa man sakit pero nagkaroon na tayo ng mataas or high blood. Ayan. Sobrang taas po ng aking dugo. 160/120. Kaya sobrang taas. So, kailangan nating mag-exercise o mag-walking everyday. Dahil nga may diferensya tayo sa aking paa. Ayan. May diferensya po ako sa paa at isa na po akong PWD, ayan, may problema ako sa aking tuhod. Bali, umangat po yung aking lock po sa aking tuhod. Kaya hindi po ako makapag-jogging. At ayan po, ayan ang ginagawa ko every day or every morning, naglalakad na lang po. Ayan, kailangan ko po maglakad kasi nga yung aking kapatid, ayan, lagi ako pinagsasabihan na kailangan ko mag-exercise. Ayan, habang yung aking pamangkin, ayan, si Mia, nasa labas, kasi nasa labas din ang dada. Kaya sabi may mga sakit po dyan, kailangan po natin mag-exercise mga mami. Kailangan nating lumakad or mag-exercise or bahala kayo kung anong gagawin nyo kasi kailangan po yan. Lalo na sa mga meron ng edad, ayan, pataas 40 pataas, kailangan na natin mag-exercise mami at dahan-dahan na rin po tayong sa pagkain ng katulad ng kanin, carbohydrates ba tawag yan sa carbo. Ayan, magbawas po tayo ng kain, iwasan na po natin kumain ng mataba dahil hindi po natin alam, tahimik lang po yung tinatawag nating high blood. Tahimik lang po pero bigla na lang po darating sa akin. Kasi nga mga mami, ako bigla na lang ako, biglang nahihilo ako. Pero sa tingin ko mami, meron din akong tinatawag nitong, ang tawag rin yung nahihilo. Di ko masabi kung ano ba yun. Comment down yung below nyo nga kung ano nga po yun. Nakalimutan, overpatig ba yun? Basta nasa dulo ng dila ko, hindi ko sa masabi. Kaya ayan nga, naglalakad ako every morning. Ayan, 30 minutes pero hindi naman minsan nagkakataon din na may ginagawa ako, so hindi ako nakakalakad pag morning. Pag tanghali, ayan, naglalakad din ako sa loob ng bahay, 5 minutes or 10 minutes, 15 minutes, pero pinakamataas na po ang 15 minutes. So, kailangan ko kasi maglakad-lakad. Kailangan natin mag-exercise dahil, ayun nga, bata pa tayo, nakakaawa naman pag iniwanan yung ating mga pamangkin na bata pa sila, iiwanan na natin. At ayan nga mga mamshi, Diyos ko, umaga na yan. Ayan, naglalakad tayo kasi kailangan natin maglakad. At habang naglalakad nga ako, iniisip ko rin dyan yung kagabi, nung isang gabi dyan, nanaginip nga ako na pinaginipan ko yung nanay ko. Di ko alam kung bakit lagi ako nanaginip sa aking nanay. Kasi yung nanay ko po, wala na po, yung aking tatay po, wala na rin po. So, kami na lang po ng aking mga kapatid. So, andito po ako ako po, nandito po ako ngayon sa aking kapatid, sa bunsong kapatid. Ako po yung nagbabantay sa aking mga pamangkin. Sa aking mga pamangkin na dalawang babae. Ako po ang nagbabantay sa kanila habang yung kanilang mama at papa nagtatrabaho. Ako naman ang nagbabantay sa kanila. Makaisipin nyo mga moms, yung may sahod. Wala po akong sahod sa aking kapatid. Since 2017, paglabas po ng panganay niyang anak na si Amara, ako na po yung nagbantay sa kanya hanggang ngayon po sa paglaki. Kasi yung aking kapatid po, takot po magpaligo ng baby, natatakot po siya, hindi po siya marunong. Kaya simula ng baby, ako po ay nagpapaligo, nagpapa-immunize. Pag wala naman pasok yung kapatid ko, minsan magkasama kami. Pero kadalasan po, ako po talaga kasi may trabaho yung aking sister. Kawawa naman pag hindi nagtrabaho. At ayan nga, nakakapagod man pero alam naman natin or may pangangailangan din tayo sa ating katawan pero mas pinili kong tulungan yung aking kapatid. Na sa tingin naman natin minsan may pangangailangan tayo sa ating katawan pero isinantabi ko muna yan. Hindi man kami perpekto ng aking kapatid. Minsan nagkakatampuhan, nag-aaway, nagsisigawan,
Pero siyempre kapatid mo rin, hindi mo naman kayang iwanan. Siyempre hindi naman nawawala yung pag-aaway talaga. Hindi naman hindi naman tayo perpektong tao. Hindi naman yung puso natin hindi nasasaktan. Hindi rin tayo manhid na para hindi masaktan. Pero kung mananaig yung pagmamahal sa ating puso, siyempre isipin na lang natin or isipin ko na lang din na kapatid ko naman din to, kung iiwanan ko din naman, lalo na pag babae yung sa atin, ang magiging kawawa din dito pag iniwanan ko yung aking sister kasi nga hindi siya tawag nito, hindi siya ang tinatawag niyan, hindi siya sanay na siya lang mag-isa magbantay sa kanyang anak kasi nga masyado siyang mainitin ang ulo, mainipin siya saka mas ako kasi yung nasanay sa pagbabantay sa mga bata. Kumbaga siya sa trabaho at saka yung sa kanyang asawa. Saka yung bayaw ko, ayan, sa trabaho lang sila kaya ayan, linis bahay, luto, pag-aaral nila ngayon. Kasi ilang taon sila ngayon, simula 2017 or pinanganak yung unang anak niya is 2018 or 19. Ano na ngayon, 2026 na. Grade 2 na po yung ang kanyang panganay, samantalang yung kanyang bunso, grade 1 na po. So, nakatiis tayo kasi nga titiisin natin dahil kapatid nga natin. Ayan, tinatakpan ko lang yung ulo ko kasi baka makita niyo yung makita niyo po yung yung araw, yung buwan. Maaga pa buwaba na. Nakakatuwa, di ba? Kaya, ayan, wala tayong magawa kundi tiisin natin kasi nga mas pinili kong tulungan yung aking kapatid kaysa sa pansarili ko. Kaya ko naman, hindi naman natin kailangan magtrabaho para kumita. Nasa tao yon or nasa sa iyo kung paano ka magsikap, paano mo bigyan ng yung sarili mo sa pamamaraan kung paano ka kikita. Ayan, kahit wala akong trabaho, kumikita ako, kahit papaano, nakakatulong ako sa kapatid ko. Kahit wala akong trabaho mga mamshi, pero mga ka-baby loves, ayan, mas pinili ko yung aking mga pamangkin. Mas pipiliin ko yung pamangkin ko kaysa sa pansarili kong pangangailangan sa aking katawan. Kasi yung pansariling pangangailangan, kaya naman natin yan eh. Pwede naman natin gawin yan na hindi maapektuhan yung mga bata. Kasi nga, yung mga bata, kailangan nila ng pag-aalaga. At saka ayoko rin sila na maiwanan. At saka ayoko rin na, kasi nasanay ako na yung di naman ako perfecto malinis, pero mas gusto ko silang pag pumasok sa school, pag umuwi, lalo na pagpasok sa school sa mga uniform nila, ma-stricto ako talaga mga kabibi loves. Ayoko ng gusot-gusot. Ayoko ng pag-uwi nila galing sa school, kung ano yung itsura nila pagpasok sa school, gusto ko pag-uwi nila ganun pa rin. Gusto ko ganun yung itsura ng uniform nila. Ayoko ng maruming uniform. Kasi dyan mo makikita yung mga bata kung sinusunod nila, or dyan mo makikita yung mga batang malinis din sa kanyang sarili. Kasi nga pag-uwi nila, ganun pa rin yung kanilang uniform. Lalo na yung kanyang pangalan si Amara, mga kabibi loves. Diyos ko, sabi ko sa inyo mga kabibi loves, kung ano yung itsura pagpasok, pag-uwi, ganun pa rin ang itsura. Hindi ko naman din maiwasan yung kanyang bunso na si Mia. Pag-uwi, ayan, madungis kasi nga, bisan, bata pa nga, 5 years old pa lang siya. Grade 1 siya is 5 years old, dapat so 6 years old na dapat siya. Pero napaaga kasi yung kanyang pagpasok sa school. So 5 years old siya, grade 1. Mag nag-grade 1 siya is mag-grade 2 siya is 7 years old pa lang pala siya. Na dapat grade 1 is 7 years old. Tama ba? 7 years old is dapat grade 2 na. Dapat grade 2, 8 years old na, pero siya ay magsi 7 years old pa lang siya pagdating ng kanyang grade 2. So ayan mga mamis, nangangalay na rin ako, pero laban lang kasi kailangan ko yon. Kailangan kong mag-exercise. Kailangan nating bawas-bawasan yung ating calories kasi nga nakaranas na tayo ng nakakatakot na sakit. At nakakatakot talaga dahil yun ang pinaka-ayaw ng mga tao, yung sakit na high blood. Kasi sobrang taas talaga ng aking dugo. Diyos ko mga mamis, kung alam nyo lang,
nung bumangon ako, sobrang hilong-hilo ko, umiikot yung mundo ko. Yun pala yung dugo ko is 160/120 na, kaya ito kailangan natin 'to tiisin. Minsan nakakapagod pero okay lang, go lang, go, go. At sa mga mommies diyan na ito, share ko lang din kasi nga meron din pala akong ito, share ko lang din. Hindi naman sa sarili ko pero share ko na lang din. Meron kasi akong vlogger na pinapanood na grabe, grabe, matutulog ka na lang, kakain ka na lang, iiyak ka talaga sa mga content niya na ginagawa. Iiyak ka sa kanyang mga content dahil sa pagtulong niya sa kanyang mga tauhan. Hamakin mo, The Baby's Love. Ayan, i-follow natin si Ronnie Endoso. Grabe, siya, isa siyang tawag nito, yung CEO ng kanyang kapitbahay. Grabe, sobrang bait. Sobrang nakakaantig ng puso ang kanyang pagtulong sa kanyang mga kapitbalay staff. Grabe. Instead na matutulog na lang ako, naiiyak talaga ako sa kanya. 'Di ba? Ang dami-daming mga bagay sa mundo na minsan akala mo ikaw na yung pinakamahirap, akala mo ikaw na naghihirap. Pag tumingin ka lang or buksan mo lang yung puso sa iba, o buksan mo yung buksan mo yung sarili mo sa ibang tao, ang dami mo makikita na mas grabe pa ang buhay sa iyo, mas mahirap pa ang buhay sa iyo. Grabe. Grabe iyak ko lalo na yung ngayon lang na ginawa ni Sir Ronnie na na kanyang content. Sobrang nakakaiyak. Lalo na si Erickson. Itong ngayon pa lalo, Diyos ko, lalo akong napaiyak. Ayan mga mamis. So, mga mamis, hanggang sa susunod na naman, ikukwento ko na naman yung aking buhay sa inyo bilang isang dada, bilang isang... Ayan na nga. Sige. Hanggang sa sunod, mag-wish.